give you the treasures and riches stored in secret places. Magandang buhay mga katiyats, welcome back sa ating channel para sa treasure marker analysis. At meron tayong natanggap dito. Ito'y isang magandang sign for treasures. Bago tayo magpatuloy, shoutout muna tayo at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan i-subscribe ito para palagi kayong updated sa mga uploads. Alright, shoutout tayo kay Idel Borga Cayanong, Bonifacio Manuel, Raul Trangia, Joselito Kaade, shoutout din kay Rubilin Lopez, Ronnie Lucas, kay Ali Abdihad, shoutout kay Intensity, Hyacinth, Ogfimia, Glenn Mario, Rogelio Cortez, Cirilo Jaom, Brenda Giango, user JN5, Kawan Heart TV, user GQ3, Chris Awili, LJB Misor, shoutout din kay Rodel Carduna, Vic Michael Pabuti, Nicanor Angel, Edgar Lagarto at kay Elmer Luzano at sa mga hindi nabanggit na mga pangalan, shoutout sa inyong lahat. Tayo na ngayon magpatuloy. Okay, magandang buhay mga katiyats, welcome back. Ngayon umpisahan na natin to ang partial analysis ng inyong marker na natagpuan. Okay, una sa lahat ay merong visible na square. Hindi man siya perfect square pero considered square na ito na marker. Ang square marker ay treasure under kapag square. Pwedeng sa baba nito pero meron kasing nilagay sa ibabaw na triangle. Okay, at nagaganyan siya. Ayan. So ito ang unang direksyon nito para sa akin ay ito na corner ang ating sundan, so papunta siya dito. Ngayon dahil sa square yung pinatungan niya, ibig sabihin treasure on the spot or treasure under, so hindi pwedeng lalayo ito. Okay, dahil nakaharap siya dito sa kaliwa natin, dito na banda, ay pwedeng 1, 2, 3 meters lang ito. Malapit lang ito kasi square ang pinatungan niya. Ang square ay treasure under nga yan. Kaya yan ang ating pangalawang gawin, ang paghukay ng under ng square. Kung tingnan nyo itong square rock, flat siya at para siyang lapida. So pwedeng disenyo lang itong nasa ibabaw. Ang triangle, nagsabi din yan kung equal siya na triangle na treasure under or treasure on the spot. Pero kung ang triangle ay mahaba, ayan, parang arrowhead, yan ay pointer na. Kung saan nakaharap yung mahaba na dulo nito, yun ang kanyang pointer. So ito yung ating number 1 na digging spot. Ang 1 to 3 meters. Okay, test dig lang kayo dyan sa unahan. Sa bandang kaliwa natin dito sa picture or kung saan nakaharap ito yung point niya. Okay, ito yung pinakamagandang marker na narito sa inyong padala. Ngayon ay puntahan natin ang pangalawa, ito ay trail marker. Merong tatlo na visible dot. Ang bato ay parang naka-triangle din. So, automatic na dito tayo pupunta. Kasi narito nakaharap yung tulis ng bato dito. So, ang bawat dot, maraming variables ang mga dot. Kapag maliliit, 1 meters bawat isa. So, tatlo yan. So, 3 meters. Ito ang unang digging spot. So, number 1 ito. Nahukay ang 3 meters. Ngayon pwede rin yan na 5 meters bawat isa. So kung 5 bawat isa times 3 is 15. So meron tayong 15 meters digging spot number 2. Kasi trail marker siya. So ibig sabihin medyo malayo-layo. Kung medyo malaki pa yan talaga na butas, malalaki, pwedeng 10 bawat isa, pwedeng 10. So pwedeng 30 pero maliliit lang yan. So palagay ko pwedeng 3 meters or 15 meters. So dalawang digging spot lang ang inyong i-test dig
ang 3 at 15 meters. So dito yan. Sundan lang yung turo ng ito ng bato. Okay, papuntang south kung itong picture ang pagbasihan. Okay, puntahan natin yung iba pang sign na nandyan. Ito, kung kasama ito doon sa ito, kung yan ang tinuturo ng sign na ito, kung ito ang tinuturo niya, so ibig sabihin ay dito sa harapan ito maghukay. Harapan lang talaga. Kasi final pointer na siya. Kung siya ang tinuturo nung square na bato na mayroong triangle na nagaganyan, so kung diyan yan nakaharap, ang item can be under dito o dito lang sa kanyang unahan konti, kasi naka pointer din yan, nagaganyan kasi yan. So ito yung kanyang pointer. So treasure under or treasure in front ang isang ito. Okay, pero kung malayo yan sa itong square na may triangle sa ibabaw, so pwedeng hindi ito kasama na marker. Pwedeng natural lang siya, pero kung sa tingin nyo itong dito may mga marka ito, kung may mga marka dyan na litra, hukayin nyo na rin ang front at under. So ito lang ang hukayin, lakihan lang ang front at under ng bato na yan. Okay, meron pa akong nakita dito, ito. Kung yan man ay kasama dyan sa site or nag-iisa lang yan or doon yan sa ibang lugar, ang kahulugan yan ay treasure on the spot, pero hindi under, kasi narito yung ulo. Ito yung nag-signify ng isang maliit na pagong. So maliit na pagong, walang paa, walang buntot. So wala siya, walang mga paa. So ibig sabihin hindi na siya maglalakbay ng malayo kasi nakatago na yung kanyang mga paa. So ibig sabihin dito lang yan talaga sa front. Pinakamalayong distansya niyan ay 1 to 5 meters. So umpisa sa 1, test dig, at test dig din sa 5. At tingnan lang kung saan ito nakaharap yan. Maliit na pagong yan. Parang numero 8, parang Buddha sign. Pero kung meron man dyan, ito'y hindi malaking deposito. Yan ay mga tinatawag na quick deposit. So mababaw lang ito. Estimated depth niyan ay 3 to 5 meters. So yan, distansya 1 to 5 meters papunta kung saan siya nakaharap. Okay, so tapos na tayo mga katiyats. Parcel analysis lang yan. At yung mga lugar na mga tinuturo ko ay try nyo rin pag-detect yung mga digging spot kung positive. At kung saan positive sa inyong detector yung mga tinuturo ko dito, doon ka agad kayo mag-umpisa pag hukay. Okay, at kung sa 3 meters deep walang makitang bagay na gawa ng tao, halimbawa buti ng hapon, mga plato, kagamitan ng hapon, mga bato na may marka, kapag wala ay itigil nyo na. Pero kapag meron, patuloy kayo hanggang lalim na 10 lang na meters, kasi dito makukuha lang ang mga small deposit. At lagpas ng 10, kahit positive man yan, kahit may mga marka man yan na nahukay nyo, may mga bagay na gawa ng tao, so kung wala pa rin sa 10, ibig sabihin big deposit yan. At balik muna kayo sa inyong lamesa at magplano, kasi ang big deposit ay hindi yan nakukuha sa 10 meters. So nasa umpisa yan sa 15 meters up to 60 meters. Okay, 30 and 60, marami ng big deposit yan, nalalim, pero magastos, mapanganib, at nakakabutas ng bulsa ang mga big deposit.
Okay, hanggang dito lang. Hanggang sa muli mga katiats. Paalam. God bless you all.